Doña Cecilia, may nobya pa po ba yang si Senyorito? Napapansin ko kasing puro na lang siya trabaho. Abay, hindi na siya bumabata. Bigyan naman sana niya ng panahon ng sarili niya. Hindi ko alam, Norma. Dahil wala namang ipinapakilala pa sa akin si Kevin. Naku, kapag puro na lang trabaho si Senyorito Kevin, paano na kayo magkakaroon ng apo niyan? Wala ring mapupuntahan ang lahat ng pagsisikap niya kung wala man lang siyang magiging tagapagmana, hindi po ba? Sa bagay, may punto ka nga riyan, Norma. Lagi kasing puno ang schedule niyang senyorito mo. Laging may meetings at kung ano-ano pa. Kung aalis man, kasama ang mga kaibigan, minsan lang yon at umuwi agad kasi pagod na. Baka rin po wala na sa isip niya ang makipagkilala o makipag-date dahil sobrang abala na niya. Paalalahanan niyo na lang po. Sayang naman ang lahi niyo. Ang gandang lalaki pa naman ni Senyorito. Tapos hindi man lang magkaroon ng anak. Naku, hindi ako makakapayag yan. Gusto ko na nga bago man lang ako pumanaw makita ko man lang ang mga magiging apo ko sa kanya. Hayaan mo, Norma. Kakausapin ko yang si Kevin. Matagal nang nagtatrabaho si Norma sa bahay ng mga Mendez. Ipinagbubuntis pa lang ni Doña Cecilia ang anak na si Kevin. Nagsisilbi na ito sa kanila. Ito na rin ang nag-alaga at nagpalaki kay Kevin hanggang sa maging mayordoma na ito ng bahay. Naging napakabuti ng pamilya sa kanya at napapansin niyang simula nang magtrabaho na si Kevin ay hindi pa nila ito nakitang may kasama o meron man lang pinakilalang babae sa kanila. Oh, nandiyan ka na pala, iho. Magandang gabi, ma. Dami niya yatang niluto at mukhang ang sarap ng lahat ng yan May okasyon po ba? Wala naman, iho. Gusto ko lang na paghandaan at paglutuan ka ng lahat ng paborito mo para naman kahit papano mawala o maibsan man lang ang pagod mo sa buong araw. Aba, ang lambing naman ng mama ko. Salamat sa pag-aalala, ma. I love you. Walang anuman, anak. Halika na't maupo ka na para makakain na. Hindi ba't nakakatuwa na may nag-aasikaso sa'yo kapag umuwi ka? Opo, ma. Kaya salamat sa inyo ni Manang Norma. Alam kong kayong dalawa nagluto nito. Nakangiting nakatingin lang si Doña Cecilia sa anak niya habang kumakain ito. Ganado namang kumakain si Kevin nang mapansin niyang siya lang ang kumakain at nakatingin lang ang ina sa kanya na may kakaibang ngiti. Bagay na ipinagtataka niya. Uma, bakit ganyan kayo makangiti sa akin? At bakit di kayo kumakain? Hindi ko kayang ubusin lahat to na mag-isa. Anak, mag-asawa ka na kaya para may nag-aalaga at nag-aasikaso na sa'yo ng gaya nito. Po, bakit niya naman nasabi yan, ma? Wala pa po sa isip ko yan at wala rin akong panahon na kumilala o makipag-date. Kasi ang daming trabaho sa kumpanya natin Alam mo namang hindi ko kayang basta ipaubaya na lang lahat sa mga tao natin. Mas maayos pa rin kapag hands-on ako. Alam ko naman yon, anak. Pero hindi ka na bumabata at matanda na rin ako. Ayoko naman na mawala rito sa mundo nang hindi man lang nakikita ang apo ko sa'yo. Ma, huwag niyo munang isipin yan. Darating naman yan ng kusa Sige na po, mauna na ako magpahinga at talagang pagod na ako Isa pa yan, di kung sana may asawa ka na ngayon o kasintahan man lang, di may nag-aalaga na sana sa'yo. Hindi na kailangan, ma, kasi nandyan naman kayo ni Manang Norma. Sige na po, ma, mauna na ako. Bigyan nyo na lang sa mga kasama natin sa bahay yung mga pagkain kapag di nyo naubos. Sayang din po kasi. Napailing at hindi na nakasagot pa si Doña Cecilia sa anak. Tinawag na lang niya si Norma na kunin ang mga pagkain sa mesa para kainin nila dahil nawala na rin siya ng gana. Nagtaka naman ang mayordoma, kaya nagtanong ito kung anong nangyari. Hindi po ba kumain si Senyorito Kevin, Doña Cecilia? Kaunti lang po ang nabawas, Pagod daw siya at mas gusto niya magpahinga. Ay, bakit po malungkot ang mukha ninyo? Nabanggit niyo na ba kay Senyorito Kevin ang tungkol sa pagkakaroon niya ng nobya para mapangasawa? Hindi nga Hindi pa man humahaba ang usapan namin pero
Sa pananalita niya, ayaw talaga niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil tama rin naman siya. Mas maaasikaso nga naman ang mga negosyo namin kung hands-on siya. Kaso, inaalala ko rin naman, gusto ko rin na magkaroon din siya ng sarili niyang buhay. Tumayo na ang matanda at pumunta na sa kwarto nito. Nalungkot naman si Norma dahil parang malabo ngang magkaroon ng pagkakataon ng amo niyang si Kevin para makakilala ng babae. Pinuntahan niya na lang ang mga kasambahay sa kusina para utusan ng mga ito na magligpit na. Kaso, naabutan niya ang mga ito na kinikilig habang hawak ang kanilang mga cellphone. Uy, anong nangyayari sa inyo dyan, Jet? Para kayong nasilihan sa puwit dyan at para kayong kitig-kiti habang nakangiti dyan sa cellphone nyo. Ano bang meron? Kinikilig lang ako rito sa LDR ko, nakachat ko, Manang Norma. Gusto na raw kasi niyang magkita kami. Pero sabi ko, sa unang pagkikita namin, dapat sa bahay ng mga magulang ko. LDR? Kachat? Tika, makikipagkita ka sa taong hindi mo pa nakikita ng personal? Manang Norma, kaya nga po LDR, di ba? Ibig sabihin, hindi mo talaga kilala yan tapos makikipagkita ka na? Paano pala kung masamang tao yan? Kaya nga po sa bahay ng magulang ko, nung kami magkikita para malaman ko agad kung seryoso ba talaga siya o hindi. Paano mo ba nakilala yan? Ang layo nyo pala sa isa't isa. Sa dating app po. Heto po, Manang Norma, oh. Bakit? Maghanap po ba kayo ng magiging jowa rin? Tika, paano ba yan? Turuan mo nga ako. Natatawa na tinuruan ni Jet si Manang Norma sa pag-aakala na gusto rin ito na maghanap ng magiging partner niya online. Nang matuto na ito, pinuntahan agad si Doña Cecilia para turuan sa kung paano magkakaroon ng nobya at mapapangasawa si Kevin ng mas madali. Naabutan niya itong nagbabasa sa sala habang umiinom ng tsaa. Dunya Cecilia, may alam na po akong mas madaling paraan kung paano natin makukumbinsi si Senyorito Kevin na makipag-date nang sa ganoon ay makapag-asawa na siya. At anong paraan naman niya, Norma? Sa mga dating app po at sites po. Tinuruan po ako ni Jet dahil nakilala raw po siya roon. Malay niyo naman po gumana ito kay Senyorito, di po ba? Paano nga, Norma? Abala si Kevin. Malamang sasabihin na naman niya na wala siyang oras magbabad sa telepono para lang makipagkilala sa kahit sino. Kaya nga po ikaw po ang maghahanap ng tamang babae para kay Senyorito Kevin. Tapos, dito lang po sila sa bahay. Dito ang unang date nila. Kami na po ang maghahanda ng lahat. Nang sa ganoon, makilala niyo rin ang babae ng personal. Maganda nga naisip mong yan, Norma. Sige nga, turuan mo nga ako kung paano gawin yan. At dahil hindi naman gaano kagamay ni Manang Norma ang paggamit ng mga dating app, nagpaturo at nagpatulong sila kay Jet para maghanap ng babaeng nababagay para sa anak. Nang makauwi si Kevin ng bahay na halatang pagod, naabutan niya ang ina at si Manang Normang nakatutok sa cellphone ng Donya. Oh, Ma, parang abala yata kayo ni Manang Norma. Ay nako, Senyorito, hinahanapan ka po namin ng mama mo nang makakadate. Ano? Ma, hindi pa rin ba kayo tapos dyan? Sinabi ko na po na hindi ba sobrang busy ako at wala akong sapat na oras para sa mga ganyan. Lalo na ngayon na may bagong project kaya sobrang abala ang team. Anak, sige na naman. Hindi ko naman to ginagawa para sa sarili ko Ginagawa ko ito para sa iyo. Gusto ko rin na magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Kailan mo pa ba iisipin yon kapag napaglipasan ka na? Kaso nga, Mama, alam mo naman na halos puno na ang schedule ko. Nitulog nga kulang na kulang bilang pahinga ko Ipagawa mo na kasi sa ibang staff mo ang ibang gawain na pwede namang hindi mo nagawin. Ikaw ang inaalala ko, anak Matanda na ako at ayokong mawala nang hindi ko nasisiguro na may mag-aalaga rin sa'yo kapag sakaling wala na ako. Siya, sige po. Kayo nang bahalang mag-set ng sa tingin nyo bagay sa akin. At sabihan nyo na lang ako kung kailan makikipagkita para may singit ko sa schedule ko.
Sige po ma, akyat na muna ako para magbihis. Ihanda ko na rin po ang hapunan nyo, Senyorito Kevin. Naging napakalawak ng ngiti ni Doña Cecilia nang mapapayag niya ang anak niya. Hindi naman sila nagsayang ng oras ni Manang Norma at naghanap na sila ng babae sa dating app na sinabi ni Jet sa kanila na babagay kay Kevin. Ilang babae ang ipinakilala nila kay Kevin, subalit lahat ay hindi pumasa sa binata. Hanggang sa isang babae ang nakakuha ng atensyon nito, si Jane. Pang-ilan na ba ako sa mga naka-blind date mo? Actually, hindi ko na mabilang eh. Sinamama lang naman kasi at ang mayordoma namin na nakaisip ng ganito. Tumatanda na raw kasi ako kaya dapat maghanap na ako ng mapapangasawa ko. Oh, date to marry pala to. Tamang-tama dahil yun din ang hanap ko. Pwede bang ako na lang ang last and forever mo? Naku, Doña Cecilia, tingnan niyo nakangiti si Senyorito Kevin. Hindi siya ngumiti ng ganyan sa mga unang ipinakilala natin sa kanya. Mukhang may class at desente naman ang babaeng yan. Sana nga yan na ang makasundo ni Kevin. At hindi nga nagtagal, naging kasintahan na ni Kevin si Jane. Tuwang-tuwa naman si Manang Norma at Doña Cecilia dahil sa wakas, nagkaroon na rin ng kasintahan ng binata. Agad namang nagpahanda ng masarap na hapunan si Doña Cecilia nang malamang may nobya na ang anak at inimbitahan niya ito sa bahay nila. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa bahay niyo, tita. Walang anuman, iha. Mas masaya ako nakasama ka namin. So, kailan ang kasal? Ma, bago pa lang kami ni Jane, kasal na agad ang sinasabi niyo. Baka naman iwalayan ako bigla niyan. Pero di ba mas maigi nga na magsama na tayo? Pwede naman yun habang pinaplano natin ang kasal. Kasi ayoko rin nagsasayang ng oras eh. Doon din naman yata tayo papunta. Hindi na tayo mga bata para subukin pa ang isa't isa, hindi ba? Nagkatinginan lang sina Doña Cecilia at Kevin sa sinabi ni Jane. Habang si Manang Norma naman, biglang may naramdamang kakaiba sa babae na binaliwala rin niya kalaunan hanggang sa isang araw. Bigla na lang itong bumalik sa mansyon, dala na ang mga gamit nito na ikinagulat naman ni Manang Norma. Manang, pakidala nga po ang mga gamit ko sa kwarto ni Kevin. Po? Hindi ka naman bingi, di ba? Ang sabi ko, dalin mo ang mga gamit ko sa kwarto ni Kevin. Dahil simula ngayon, magsasama na kami rito. Pakiatiran din pala ako ng Diyos sa taas. Maliligo lang muna ako. Sige po. Parang natulala dahil sa pagkabigla si Manang Norma at ang ibang kasambahay sa bigla ang pagdating ni Jane at sa sinabi nitong doon na ito titira. Sinunod naman ng matanda ang sinabi ni Jane at inutusan ng mga kasambahay na dalhin ang mga gamit nito sa kwarto ni Kevin. Pagkalabas naman ni Doña Cecilia, nagtaka siya kung kaninong mga gamit ang inaakyat ng mga kasambahay niya. Kay Jane po. Ang sabi, dito na raw po siya titira at magsasama na sila ni Senyorito Kevin. Baka naman nag-usap na sila ni Kevin dahil sa akin wala namang problema kung dito siya titira. Pakidalan nga ako ng tsaa sa may hardin, Norma. Salamat ha. Pagkatapos namang maligo ni Jane, bumaba na ito at hinanap ang ina ni Kevin. Sinabi naman ni Manang Norma na nasa hardin lang ito, kaya pinuntahan agad niya. Sumunod din si Manang Norma sa kanya na ikinataas naman ang kilay ng babae. Oh, Manang, saan ka pupunta? Doon po sa inyo ni Doña Cecilia. Para saan? Doon na lang po kayo sa kusina, Manang. Ayoko na may nakikinig sa usapan ng iba. Naiintindihan niyo ba? Sige po, naintindihan ko po kayo, ma'am. Nabigla si Manang Norma sa kung paano siya kausapin ng babae, kaya tulala itong pumunta ng kusina dahil yun ang unang beses na may nagsalita sa kanya ng gano'n na parang walang respeto. Hindi niya pa yun naranasan sa tinagal niyang nagtrabaho sa bahay na yun. Oh, ano nangyari sa'yo, Manang? Bakit parang natulala ka dyan? Sa tinagal-tagal kong naninilbihan sa bahay na ito, Jet, hindi pa ako nabastos ng ganon kahit ni Senyorito Kevin. Po, ano po ba nangyari?
ang nobya ni senyorito na si Jane. Pinaalis ako dahil baka makiusyuso lang daw ako sa pag-uusap nila ni Doña Cecilia. Unang kita ko pa lang sa babaeng yan, Manang Norma. Parang may ugali na talaga eh. Naku, kawawa si senyorito kung yan ang mapapangasawa niya. Saglit na napaisip si Manang Norma. Siya pa naman ang panay sulsol kay Doña Cecilia na hanapan ng magiging asawa si Kevin. Ngunit mukhang madedehado pa yata. Naisip niyang baka hindi naman talaga masama ang ugali ng babae, kaya naman pinakisamahan niya pa rin ito. Ma'am Jane, wala ba kayong gustong ihanda para kay senyorito para sa hapunan? Bakit? Katulong ba ako rito? Hindi ba trabaho niyo yun? Opo, pero hindi po ba mas matutuwa ang senyorito kapag may niluto kayo na para sa kanya lang? Paglalambing po yun. Di ba nga gusto niyong maging asawa ni senyorito Kevin? Lutuan mo na lang siya ng paborito niya at titingnan ko mamaya sa kusina kung maayos ba ang gawa niyo. Sige po, uutusan ko na ang mga kasambahay na ihanda ang mga kakailanganin para makapagsimula na kami. Sinunod nga yun ng mayordoma. At nang patapos na magluto ang mga kasambahay kung saan si Manang Norma pa ang nag-asikaso, pumasok na lang bigla si Jane sa kusina hilang nobyo na si Kevin at sinabi rito na naghanda siya at ipinagluto ang binata ng paborito nitong pagkain na labis namang ikinatuwa ng lalaki. Pagkatapos ay umalis na ang mga ito na ikinatulala nila Manang Norma. Naku Manang, parang akong kinakabahan sa babaeng yan Bago pa lang sila ni senyorito Kevin pero sinungaling na. Sinabihan ko nga iyan kanina kung gusto ba niyang ipagluto ang senyorito. Pero ang sabi, tayo na lang daw tapos sasabihin niyang siyang nagluto. Ay di bali na, makikilala naman ni senyorito ang timpla ko. Sa bagay, sige Manang, ihanda na muna namin ang lamesa. Sa hapunan, ibinida ni Jane ang kanyang pagluluto kuno para kay Kevin na ikinatuwa naman ang labis ni Doña Cecilia. Ngunit nang tikman ito ni Kevin, nagtaka siya kung bakit kalasa nito ang timpla ng kung paano ito lutuin ni Manang Norma. Parang timplada lang ni Manang Norma ang gawa mo Parehong pareho. Kasi si Manang ang nagturo sa akin ng timpla na gusto mo eh. Hindi ba Manang Norma? Ha? Opo, senyorito. Ganun nga po ang ginawa ni Ma'am Jane kanina. Hindi alam ni Manang Norma kung bakit hindi niya nasabi ang totoo. Matapos niyang sabihin yon, ninitian siya ng peke ni Jane at pinuntahan siya pagkatapos ng hapunan. Kinausap ngunit sa sarkastikong tinig. Manang Norma, salamat sa pagtatakip mo sa akin kanina Pero wag na wag mo sasabihin kay Kevin na hindi ako nagluto ron. Naintindihan mo ba, Manang? Opo, ma'am. Masusunod po. Lumipas ang mga araw at linggo na ipinapakita ni Jane sa nobyong si Kevin at sa ina nito na mabuti siya. Ngunit pagdating sa mga kasambahay at kay Manang Norma, biglang nag-iiba ang ugali niya. Isang araw, nakita ni Manang Norma na may inilagay ito sa inumin ni Doña Cecilia. Ma'am, ano pong nilalagay niyo sa tiyaan ni Doña Cecilia? Nilagay? Wala akong ilalagay Huwag kang gumagawa ng kwento, Manang. Heto, dalhin mo kay Mama at may pupuntahan pa ako. Pero ma'am, hindi ko po trabaho ito. At kaninong trabaho yan, sa akin? Sino ba ang katulong dito? Ako ba o ikaw? Sige po, ma'am. Ako na po ang magbibigay kay Doña Cecilia. Ngumiti nang nakakaloko si Jane nang makita niyang dinadala ni Manang Norma ang tsaa na nilagyan niya ng langis na may itim na orasyon. Hindi talaga umalis ang babae ng sandaling yun, bagkus ay nasa kwarto lang ito ni Kevin at nagsasagawa ng orasyon at ritual. Samantala, nang maihatid ni Manang Norma ang tsaa sa amo, nagkunwari siyang natalisod sa harap nito para sadyang matapon ang tsaa. Naku, natapon ko ang tsaa Doña Cecilia. Ay, gagawa na lang po ako ng bago. Ayos lang, Norma. Huwag ka na mag-abala pa. Ayoko ng kahit anong inumin ngayon. Nga pala, tignan mo itong binigay sa akin ni Jane na sweater, Siya lang daw ang nagganchilyo nito eh. Ay, Doña Cecilia,
Wala po ba kayong napansin na kakaiba kay Ma'am Jean? Wala naman, Norma. Bakit? May problema ba sa kanya? Wala naman po. Baka kako may napapansin lang kayong kakaiba sa kanya. Dahil hindi na talaga maganda ang kutob ni Manang Norma kay Jane, binabantayan na niya ang bawat kilos nito. Napapansin niyang sa tuwing may ibinibigay itong inumin, pagkain o kahit na ano sa mag-ina, may pinapatak siyang langis dito. O di naman kaya, may tila binubulong ito sabay ihip ng hangin sa mga inaabot o binibigay niya. Makalipas ang linggo mula nang dumating siya, bigla na lamang nagkasakit si Doña Cecilia. Norma, tawagan mo ang doktor ko at papuntahin mo siya rito sa bahay. Upo, Doña Cecilia. Huwag kayong mag-alala, Mama. Aalagaan ko kayo. Ako ang personal na mag-aalaga sa inyo hanggang sa gumaling kayo. Maraming salamat, Iha. Napakaswerte namin ng anak ko sa'yo. Ang kaso po, hanggang ngayon ayaw pa rin akong pakasalan ni Kevin. Lagi siyang abala sa trabaho niya. Hayaan mo, Iha. Kukumbinsihin ko siya. Narinig ni Manang Norma ang pag-uusap nilang yun at nakita rin niya ang kakaibang ngiti ng babae sa sinabi ng matanda. Samantala, napansin din ni Norma na parang laging lutang at wala sa wisyo minsan si Kevin. Lalo na kapag kausap nito si Jane, na animoy parang nahihipnotismo. Oh, Manang Norma, ang layo naman yata ng isip mo. Nasaan na yung amo mong hilaw? Si Ma'am Jane po ba ay pumasok po agad sa kwarto nila ni Senyorito Kevin matapos po niyang painumin ng gamot si Doña Cecilia. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa babaeng yan, Jit. Bantayan mo ang kilos na at kapag umalis yan ng bahay, tingnan mo nga kung may kakaibang gamit yan na tinatago sa kwarto nila ni Senyorito. Ay masama talagang kutob ko sa babaeng yan eh. Bakit po, Manang? Di ba nung una gusto niyo naman yan? At gusto niyo na rin po mag-asawa si Senyorito Kevin? Oo nga, pero gusto ko yung matino at tsak na magiging mabuti para sa kanya. Inobserbahan ni naman ng Norma ang bawat kilos ni Jane at tinitignan ang mga gamit niya kapag wala siya at naglilinis sila ng kwarto nito ni Kevin. At doon, may nakitang maliit na aklat si naman ng Norma at Jet. Agad na kinuna nila ito ng litrato at pinatignan nila sa isang manggagamot. At doon na sila kinilabutan nang malaman nilang ang laman ng libro na yon ay para sa pangungulam. Manang, di kaya kinukulam ng babae niyo sina Senyorito Kevin at Doña Cecilia? Kasi simula nang dumating siya, nagkasakit na yung matanda eh. At si Senyorito Kevin, parang wala sa sarili minsan. Hindi ko rin alam, Jet, pero posible yung mga iniisip mo. Dahil hindi rin talaga maganda ang nararamdaman ko sa babaeng yun. Gagawa ako ng paraan para madala sa manggagamot si Doña Cecilia. Hindi ako papayag na mawala siya ng dahil lang sa babaeng yun. Nang sumunod na araw, kinausap ni Manang Norma si Doña Cecilia. Habang tumatagal kasi, mas lalong lumalala ang kalagayan nito, kahit na regular naman itong iniinom ang mga gamot niya. Doña Cecilia, huwag niyo po sanang mamasamain ang sasabihin ko sa inyo, ha? Pero hindi po maganda ang kutob ko sa nobya ni Senyorito Kevin. Ano bang sinasabi mo, Norma? Hindi ba't gusto mo naman siya nung una? At ikaw pa nga ang nagpumilit sa akin na hanapan ng nobya si Kevin. Alam ko po, dahil inakala ko na makakabuti siya. Pero talagang hindi maganda ang nararamdaman ko sa babaeng yan. Ay isa pa, para ko na ring anak si Senyorito dahil sa akin lumaki yun. Kaya't kabutihan lang din niya ang gusto ko. Ano bang gusto mo mangyari ngayon, Norma? Dadalhin kita sa isang albularyo para ipagamot, ma'am. Hindi ko magana sa iyo ang mga normal na gamutan at parang mas lumalala pa ang kalagayan mo. At para masagot na rin ang mga katanungan sa utak ko. Hindi naman tumanggi ang Donya at pumayag sa sinabi ni Manang Norma na magpagamot sa isang albularyo. At doon nga nalaman nila
na kinukulam ng paunti-unti si Doña Cecilia at ang anak niyang si Kevin ang babaeng bago lang nilang kakilala. At wala silang ibang naisip kundi si Jane yun. At para patunayan ito, unti-unti ring ibinabalik ng albularyo kay Jane ang kulam na ginawa niya sa mag-ina. Kapag nagkasakit siya, nagpaunti-unti ng kagaya sa inyo, Doña Cecilia. Ibig sabihin, totoong lahat ng hinala ko at ang sinasabi ng albularyo. Kapag nakumpirma natin ang lahat, Norma, ako mismo ang magpapalaya sa babaeng yan. Kaya magpanggap po kayo na wala kayong alam nang sa ganun ay hindi siya maghinala ha, na binibitag lang natin siya. Diyos ko, dahil sa pagiging apurado ko sa isang babaeng mangkukulam pa na punta ang anak ko. Doña Cecilia, wala na pong magagawa ang pagsisisi dahil kahit ako'y may parte rin sa pangyayaring ito dahil sa panunulsul ko rin sa inyo. Kaya magtulungan na lang po tayo, ma'am. Walang kaalam-alam si Jane na unti-unti na palang tumatalbog ang kulam na ginawa niya sa kanila. At ilang araw lang ang lumipas, bigla na lang din nitong nagkasakit. Samantalang si Doña Cecilia naman, napapansin na unti-unting gumagaan ang pakiramdam, ngunit hindi niya pinahahalata. Nag-alala tuloy si Kevin dahil akala nito, parehas ng may sakit ang ina at ang kanyang nobya. Hindi na tuloy ako makapag-focus sa trabaho ko sa opisina dahil pareho na kayong may sakit ngayon ni Mama. Huwag ka mag-alala, mahal. Gagaling din ako. Pero, pwede bang pakasalan mo na ako kapag gumaling na ako? O kahit hindi pa, natatakot kasi ako na baka makuha ka pa ng iba sa akin Lalo na ngayon na ganito ang kalagayan ko. Sige, kapag gumaling ka, pakakasal na agad tayo kahit saan pa yan. Talaga? Sinabi mo yan? Oo, pangako ko yan sa'yo. Nang malaman ni na Doña Cecilia ang balak ng pakasalan ni Kevin si Jane, dito na nila ito pinigilan. Ipinakita ni Manang Norma kay Kevin ang larawan ng itim na aklat na gamit ni Jane. Kumunot naman ang noo ng binata nang tignan niya ang larawan. Ano yan, Manang? Aklat para sa kulam yan, senyorito. At gamit yan ni Ma'am Jean. At posible rin siya ang nagpakulam sa mama nyo at marahil sa inyo rin. Manang, ano na naman bang kalukuhan to? Hindi ba nung una kayo naman ang nagpursigi kay Mama na mag-asawa na ako kahit hindi ko gusto? Tapos eto naman kayo kung ano-anong sinasabi kay Jane. Hindi na nakaimik si Manang Norma. Ang kailangan niya na lang ngayon, sapat na katibayan na totoo ang mga sinasabi niya. Naging mabilis naman ang paggaling ni Doña Cecilia na sa halip ay ikinatuwa ni Jane, ipinagtaka pa nito. Nakita kasi nila ito ni Kevin na nakatayo na at masiglang nag-aalaga ng mga halaman niya sa hardin. Ma, magaling na po kayo? Kailan pa? Nitong bago lang, anak. May tsaa na kasi akong hindi iniinom. Hindi ba, Jane? Po? Oh, ba't parang gulat ka yata na gumaling ako? Hindi ba dapat masaya ka dahil gumagaling na ang magiging biyenan mo sana? Ma, di bang sinasabi niyo? Pareho na kayo ni Manang Norma na hindi magandang tono ng sinasabi kay Jane. Dahil ayoko sa babaeng yan, Kevin. Ayokong maikasal ka sa kanya. Mama, ano po bang sinasabi niyo? Mahal, baka may problema na sa isip ang mama mo at hindi pa talaga siya gumagaling. Sinasabi mo ba na nasisiraan na ako ng bait? Tinawag ni Doña Cecilia ang kasambahay niyang si Jetjet na dali-dali namang lumapit sa kanya. Nagtaka naman si Kevin sa ikinikilos ng ina samantalang si Jane naman nagsimula ng kabahan at nanginginig habang nakahawak ng mahigpit sa kamay ni Kevin. Ma, ano ba nangyayari? Anak, hindi kasi magiging kapanipaniwala ang lahat kapag walang katibayan, hindi ba? Kaya bago ako magsabi ng kahit ano, dapat may ebidensya na muna. Mahal, baka sinusulsulan na naman ni Manang Norma ang mama. Yan naman lagi ang nakakasama niya At ramdam kong ayaw sa akin ni Manang. Kaya kung ano-anong sinasabi niya sa mama mo. Iha, wala pa si Kevin sa mundo, nagsisilbi na si Norma sa amin. Kaya kung may paniniwalaan man ako sa inyo,
Malamang siya yun. Yun na nga eh, ginagamit niya yun laban sa akin. Jet, bilisan mo na, ano ba? Ilang sandali pa nga, dumating na si Jet. Kinuha nito ang cellphone niya at ipinakita ito kay Kevin. At doon nakita ni Kevin na may nilalagay ito sa iniinom nila ng mama niya at kinakain. May parang binubulong din ito sa inumin at pagkain. At higit sa lahat, narinig niyang sinabi ni Jane na oras na magtagumpay ang kulam niya at pinakasalan siya ni Kevin. Makukuha niya na ang lahat ng yaman ng pamilya nito. May sa demonyo ka ba? Umalis ka rito sa bahay ngayon din. Kevin, hindi totoo ang lahat ng yan. Ginagawan lang nila ako ng kwento. Ayoko nang marinig lahat ng paliwanag mo. Umalis ka na rito sa pamamahay namin ngayon din. Nga pala, Iha, nararamdaman mo na ba ang balik ng ginawa mong kulam sa akin? Yan ang ginawa mo na binalik lang ng 3 beses ng manggagamot sa'yo. Paano ba yan? Mas mauuna kang mawawala sa akin. Kita nila ang panginginig sa takot ni Jane. Agad itong umakyat sa taas ng kwarto at kinuha mga gamit niya at dali-daling umalis ng bahay na yon. Hindi naman makapaniwala si Kevin na mangkukulam pala ang babaeng napili ng ina niya na naging nobya niya at balak pang pakasalan. Ganun pala. Di ako makapaniwalang mangkukulam ang girlfriend ko. Anak, patawarin mo kami. Lalo na ako, kung hindi ka namin pinursige na magkaroon na ng kasintahan para makapag-asawa ka na, hindi siguro mangyayari ito. Pasensya ka na, Senyorito Kevin. Ako ang nagsulsul sa mama mo na hanapan ka na lang namin, na mali pa tuloy ang nakuha namin. Hindi na bale, Mama, Manang Norma. Ang mahalaga, hindi pa kami kasal ng babaeng yun. Dahil mamayang gabi ko pa naman sana ibibigay yung singsing para yayain na sana siyang pakasalan ako. Na mabuti ay hindi natuloy. Mabuti pa rin ang Diyos sa atin, anak. Pinatingnan na muna nila Doña Cecilia at Manang Norma sa manggagamot si Kevin para matiyak na maalis ang kulam dito kung sakaling meron man. At nakumpirma nilang meron nga na mabuti na lang na agapan nila agad dahil pamatay rin ang kulam na ginagawa sa kanya. Simula ngayon, hahayaan na kitang pumili at hintayin kung kailan mo gusto o kung gusto mo pa bang mag-asawa. Hindi na kita pipilitin pa, anak. Huwag kang mag-alala, Mama. Kapag natapos na tong project namin, may binabalak na akong yayain para lumabas. At yun, sigurado akong hindi na talaga mangkukulam. Naku, nakakatuwa naman kung ganon. Gusto ko lang talaga na may mag-aalaga sa'yo, anak, kung sakaling mawala na ako. Pero, kilalanin mo munang maigi, ha? Opo, Mama. At uobserbahan ko rin ng maigi, Senyorito, kung maayos ba siyang makisama sa amin kahit nandiyan kayo o wala. At hindi nga nagtagal, nakakilala rin si Kevin ang tamang babae para sa kanya. Ito ang katrabaho niya sa huling project nila sa kumpanya na matagal na rin niyang kaibigan at kakilala. Samantala, nalaman nilang nagkasakit ng malala si Jane ilang buwan mula nang umalis ito sa kanila. Indikasyon na bumalik na sa kanya ang kulam na ginawa niya sa mag-ina. Mula noon, hindi na diniktahan pa ni Doña Cecilia ang anak o pinangunahan sa mga kailangang gawin ito sa buhay niya maging sa mga desisyon. Subalit sinuportahan niya pa rin ito bilang ina. At si Manang Norma naman bilang mayordoma ng pamilya, hindi na nakialam o nanulsol sa ilang mahalagang desisyon sa buhay ng mga amo niya. Sa halip, naging isa pa siyang mas mahusay na tagapag-alaga. Wakas! Shoutout po uli sa commenters ng last story natin. Si Gia Gigi, Maridin Leonardo from California, USA, Cristina Peru, Virginia Divina, Jen Esto from Hong Kong, Jasmine Vicente, Sukato Kirayika, at shoutout sa Toledo family, Jace, Nathaniel, JC Ombao, Yasden Love, Mary Grace Shooting, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong,
Lisa Takada from Tokyo, Chef M at shoutout kina Ate Auring, Ate Ne, Minda, Faye, Gandang Leslie at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts. Pabati rin kina paring JK, Happy Mansari Tomorrow, Mirna Alfaro, Phoebe Ranyada, Merly, Robina Flamiano, Jeannie Rojas, Jocelyn Morilla, Chris Villanueva from Imus Cavite at sa mga anak niya, at sa asawa niyang si Ronald Bel Sabahado, Gracia Balitaan, Art May, Roberto Crimen, Clementon Fire, Kim Bara, Filipina Palsario, Erlinda Tonelada, Weng Orasyon, Vivian Baterbonia, Kimpoy Feliciano at Beth Mercado. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.